Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay ayan si Nilosh at galing sa aking kwarto at inayos niya daw yung aking cabinet at baka daw may kumuha ng aking mga gamit. Ang sabi ko naman ay wala namang kukuha ng aking mga gamit at wala namang makakapasok na iba dito sa bahay at kami lamang din ang tao dito. At ang isa pa ay wala din naman ako mga importanteng gamit na mawawala. Ganun nga si Nilosh kapag bumabalik ang kanyang sakit, nagkakaroon siya ng hallucination at minsan nga ay akala niya may ibang tao na kumukuha ng gamit dito sa bahay. Bata pa lamang si Nili nang magsimula ang kanyang sakit. At sa kwento ni Lola ay 10 years old pa lamang si Nili nang ma-diagnose siya na mayroong schizophrenia. Galing daw si Nili nun sa school at pag uwi daw ng bahay ay napansin nila na iba na ang kinikilos ni Nili. Hindi pa siguro nun kalala ang sakit ni Nili at nakaya pa ng gamot. Dahil nakapag-aral pa si Nili at nakapagtrabaho pa nga at nakapag-asawa pa. Yun nga lamang ay hindi siya pinayagan ni na Lola na magkaanak dahil meron siyang mga iniinom na gamot para sa kanyang sakit. Kalakabad. Nakatambay nga kami dyan ni Nili nang biglang tumunog ang intercom. Kaya naman dali-dali kong ibinangon si Lola dahil biglaan dumating ang kanyang doktor. Ayaw nga ni Lola na maaabutan siya ng kanyang doktor na nakahiga sa kama sa kanyang kwarto. Dahil ang alam ng kanyang doktor ay dyan humiga si Lola sa kama, dyan sa salas. Dahil ang kama na yan ay binigay talaga para kay Lola. Ang kaso nga ay ayaw ni Lola na humiga sa kama na yan kaya ang ginawa niya ay binigay niya kay Nili. Bumisita nga ang doktor ni Lola para kamustahin ang kalagayan ni Lola. At kahit nga walang nararamdaman si Lola ay sadya siyang pinupuntahan dito ng kanyang doktor para kamustahin ang kanyang kalagayan. Kinukwento nga ni Lola dyan sa kanyang doktor nung minsan na masama ang kanyang pakiramdam ay tumawag kami ng emergency doctor. Dahil araw yun ang Shabbat o Sabado dito sa Israel at araw ng pahinga ng mga tao. Kaya hindi siya naka-duty kaya ang ginawa ay tumawag ng emergency doctor. Ayun nga pinakuha sa akin ni Lola sa kanyang kwarto yung antibiotic na inireseta sa kanya para ipakita dyan sa kanyang doktor. Gamot nga yan ni Lola no nagkameron siya ng sipon at infection sa lalamunan. Ang galing nga din ang gamot na yan dahil yung pag-ELBM ni Lola ay nawala na din. Isa nga din yun sa nagpapahirap sa akin sa pag-aalaga kay Lola, yung araw-araw ay nag-ELBM siya. At simula nga nang ininom ni Lola yung antibiotic na yan ay halos 3 buwan na hindi siya nag-ELBM. Diyan nga itinatanong si Lola ng kanyang doktor kung saan siya nakatira. Ay sabi ni Lola sa kanyang doktor ay hindi pa naman daw siya nasisiraan at normal pa naman daw ang kanyang isipan. כתובת, ראשון לציון. קומה? שלישית עם מעלית. יפה מאוד. תגיד, מה... Tinatanong nga lamang ng doktor ni Lola para tingnan kung matalas pa ang isipan ni Lola at hindi pa makakalimutin. At kung nakakasagot pa siya ng maayos. 90 years old na nga si Lola pero matalas pa ang kanyang isipan at mas makakalimutin pa nga ako kaysa kay Lola. Diyan nga ikinakamusta din ng doktor si Nilosh at tahimik lamang naman ito at nakikinig. Ayan nga doktor ni Lola ay medyo may pagkamataray dahil minsan si Lola ay pasaway at may pagkamakulit din. ikaw, dapat yan yung walay katleban. At yan ni Kama. Diri, higam raita o sen siya lang lo biseder. Nako. At lo sumato. Nako. May mata sa ko na. Ay nga sabi ko dyan kay Lola ay napansin din lang kanyang doktor na hindi okay yung kanyang tenga at hindi siya makarinig ng ayos. Dahil merong tinatanong yung kanyang doktor ay hindi nasagot si Lola, ayun pala ay hindi naririnig ang sinasabi. At ang sagot nga sa akin ni Lola ay oo nga daw at simula nga daw nung nagkasakit siya ay hindi siya makarinig ng ayos. Matagal ko na nga din yung sinasabi kay Lola dahil minsan ay kapag kinakausap ko siya at may sinasabi ako sa kanya ay hindi sumasagot, yun pala ay hindi naririnig. Ay nga't pagkalis ng doktor at nang maihatid ko si Lola sa kanyang kwarto ay binigyan ko naman ng merienda si Nilosh. Crackers na isinasawsaw sa kape para lumambot para hindi mahirap nguyain. Ay siya hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!